Amen. Nakaka-bless ko yun, no? Thank you, Lord, for the presence. Thank you, Jesus. Tapos, bago natin tawagin ang ating mensahero for the day, sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In Matthew 4, verse 4, but he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the God. In Proverbs 30, verse 5, every word of God proves true in His shield to those who take refuge in Him. So, sa ating mensahero ngayon, lahat ng sasabihin niya po is buhay at paano ba ito sabihin? Napagod ako sa it's a living testimony. Pero ano yan? Sabi nga nila yung mga magme-mensahe, sila muna yung tinuturuan bago nila i-mensahe sa atin. So, tatawagin ko na po ang ating mensahero na si Kuya Romeo at tayo'y makinig na. Okay? Mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Mag-alas 6 na po ito. Ay, salamat po. Quarter to 3. Isang biyaya po ng Panginoon na makatayo sa banal ng pulpitong ito na pinapanalangin yung lahat. Ako po si Romeo, pero hindi po ang pangalan ko ang dinadala ko ito, kundi yung Kristong nagbago sa aking buhay. Yung Kristong nagligtas sa akin at nagturo sa akin kung paano manampalataya sa Kanya. Ito, bilang isang taong makasalanan na dating nabubuhay sa karumihan ng sanlibutan. Ako'y nagpapasalamat din sa ating butihing pastor na ngayon ay nasa bakasyon. Si Pastor Bobby, si Ate Telma, at sila Kuya Dennis, di ba? Yung asawa. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Pasalamat din po ako sa inyong lahat. Dahil, alam niyo mga kapatid, iba-iba naman tayo ng katayuan sa buhay. Maganda kayo, maganda lalaki kayo. Iba ang itsura ko. Pero isa tayo sa Diyos. Amen. Tayo initinda ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Amen. Ngayon po, ang ating pag-aaralan ay may pamagat na learn from challenges and perfection, heroes of faith. Mauna sa lahat, si Kuya Ferdy pala ang nandito na po, aking head pastor doon sa ACF. Ako po yung DSO niya. Marami po siyang ginagawa. Mamaya iikot na naman siya para sa music clinic. So ako lang po ang pinatayo dito. So iyan po yung pamagat ng ating pag-aaralan, learn from challenges and perfection, heroes of faith, Hebrews chapter 11. Ito po'y karugtong na ating pinag-aaralan sa halos sa buong buwan ng August na ngayon, tungkol sa pananampalataya. Alam niyo ba yung pananampalataya, ito yung pundasyon natin mga mananampalataya, kaya nga tinawag tayong believer. Kaya mananampalataya tayo. Pero saan ang galing ang ating pananampalataya? Yung ba yung experience natin, hindi po. Sa ngayon sa Romans chapter 10, hindi po yan. Verse 17, ito yung nanggaling sa ating pakikinig sa salita ng Diyos. Ano po? Ang pananampalataya nanggaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Narinig nyo at nalaman nyo na may totoong Diyos at kinakailangan sa palataya na natin, yung totoong Diyos na ito na buhay, hindi bato, di ba? Kundi isang totoong Diyos na nagkatawang tao para tayo ay ligtas. Mula noon, marinig niyo yun, pinanggap niyo siya. At doon sa willing, yung kalooban ng Diyos, nung pumasok yung kalumasan nyo, kalooban ng Diyos na ikaw magsisi. Hindi yung mga ngaral ang nag-udyok sa'yo para magsisi ka ng kasalanan. Si Kuya, hindi ko masasabi sa'yo makasalanan ka. Dahil hindi mo sa sarili mo na makasalanan ka, hindi ka ayon sa akin.
bakit mo kasabihang makasalanan? Kilala mo ba ako? Pero ang Diyos po, ang salita ng Diyos na nasa Biblia, ang nagsabi sa atin, Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala at walang nakawal sa kalooban ng Diyos. Iyon ang humimok sa atin na tayo pala ay makasalanan. Ano po? Kahit na gaano ako kabuti, gaano ka kabait, ay makasalanan po ako. Dahil doon, nagsisi ka ng kasalanan at sa pananampalataya mo, tinanggap mo ang Panginoon Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Okay? Kuha na po tayo? Closing na siguro. Okay? Sige po. Inanyayahan ko po lahat tayo tumayo sa pagbibigay galing ng pagbasa ng banal na kasulatan. Hebrews chapter 11 verse 35 to 40. Sabay-sabay po ng basahin. Begin. Humans received their dead raised to life again, and others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. Still others had trial of mockings and scourgings, yes, and of chains and imprisonment. They were stoned too, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskin and goatskin, being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in the earth, mountains, dens and caves of the earth. And all this, having obtained a good testimony to faith, did not receive the promise. God having provided something better to us, that they should not be made perfect apart from us. Pansinin natin yung 39. Pangako ng Diyos, hindi nila nakita, hindi nila natanggap, pero nanatili silang tapat sa Panginoon. Manalangin ko. Dakilang Diyos, Panginoon namin, ang mga pangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga banal mong salita na ngayon ang aming pagbubulay-bulayan. Kayo po ang aming pakikinggan, Panginoon. At tawang itong itinayo mo sa gitna namin, Panginoon Diyos. Gamitin mo ang instrumento upang ibuka ang bibig, pakinggan ka namin at ang boses mo ang marinig namin, Ama. Ang mensahe mo lang, Panginoon Diyos, ang marinig namin. Tulungan mo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon Diyos, na maunawaan namin ang banal mong mensahe sa pagkakataon ito. Kayo po ang isang maghari sa amin, anuman pong umaagaw na atensyon sa bawat isa sa amin, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, tabungko ang gawa ng kaawin nito sa aming isipan, sa magumugulo sa aming isipan, Panginoon. At kayo lamang ang marinig namin at na walang pag-aalinlangan kami mapagpalang sa matamis at walang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sa Tagalog po, okay po na po tayo. Yan, sa Tagalog, ganito po sinasabi. Ang aklat ng Hebreo ay walang tiyak na kung sinong sumulat, kung sinong nag-akda nito. Pero po ito tumutukoy para to sa, naka-address to para sa mga Israelita. Kasi sila tinutukoy dito na mga Hebreo. Pag sinabing Hebreo, mga Jew po yun, mga Israelites. So ito yung sinabi ng verse 35. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. At ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kampi nila ang lalong mabubuting pagkabuhay na maguli. At ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak. Pagkalibak, yung pakutya, ang mamaliit, paghamak, at pagkahampas o bukod dito sa mga tanikala at binangguan naman. Sila ay pinagbabato, pinaglalagari, ang tindi, no? Pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila ay nagsilakat ng parito, may babalot ng mga tupat kambing, may salat ng mga salat, nangapighati, mga salat, ibig sabihin nahihirapan, nangapighati, tinatalang palasanan, na sa mga yung hindi karapat-dapat ang saliputan, na naligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan, at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. At ang lahat ng ito'y nang sila'y mapatutunahan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi ginamtan ng pangako. Yan po, hindi na natanggap yung pangako ng Panginoon na ipinaghanda ng Diyos na lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Natatandaan natin ang Israelita ay nilabas ng Panginoon. Saan inilabas? Doon sa pagkaalipan ng Egypto. Nilabas nila doon at pinangako ng Panginoon, dadalhin sila sa lupang Kanaan. Ito po yung lupang pangako.
Di ba? Pero sa katigasan ng ulo na, equal na lang po natin, sukat na lang natin. Katigasan ng ulo ng Israel, nakita nila yung mga kapangyarihan ng Diyos, naranasan nila ang kanilang buhay, nag-doubt pa rin sila. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng sariling Diyos-Diyosan. Amen? Nang umakyat si Moses doon sa Sinai, anong ginawa nila? Tagal naman yung Moses, nailip sila. Ganyan yung iba sa atin naiilip doon sa mga pangako ng Panginoon at gumagawa, nangihina. So, nung ginawa nila, lububo sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan mula sa ginto. Sinumba nila yun. Ganito ang palaging ginagawa ng mga Israelitang ito. Kaya po ang nangyari sa kanila, ang nangyari sa kanila, hindi sila nakapasok doon sa lupang pangako. Sino na nakapasok? Next generation. Si Joshua, kasama yung next generation, si Joshua at si Caleb. Ito yung dalawang spy na kasama ng 12 angkan sila, di ba? 12 spy, pinadala doon. Sila lang ang tumayo sa katotohanan. Pero yung 10, pinanghina yung Israel. Pangako ng Panginoon yun, bibigay sa kanila. Pero ang ginawa nila, sabi nila, maganda ang lupa. Marami, binumbukulan ng gatas pulot nga, sabi doon, di ba? Milk and honey. Matataba yung lupa, maganda yung mga halaman, yung mga ubas malalaki. Pero nakakatakot ang mga tao doon, malalaki. Mamamatay tayo. Natakot yung mga Israelita. Pero itong dalawang ito, si Caleb at si Joshua, nanatiling tapat sa pangako ng Panginoon. Pinanghawakan nila yun. Hindi! Bibigay sa atin ng Panginoon yan, sa ganon. Sa atin yan. Kaya manindigan tayo. Sila na yung nakapasok at maging si Moses hindi nakapasok. Pinakita lang sa kanya yung lupang pangako. Pero, kaya yung po sabi dyan, hindi nakamtan ng pangako. Yung po yung tinutukoy dyan. Physical dito sa lupa, hindi nakamtan ng pangako. Pero kung mananatili kang matatag at matibay sa pananampalataya mo, doon sa langit ng bayan, makakamtan mo yung pangako. Introduction. The writer of Hebrews was highlighting an exceptional people of lives and experiences are worthy to be called heroes if faith. Ito po yung mga bayani ng pananampalataya, yung kung bayang pinili ng Diyos. Ang bayang pinili ng Diyos, ano po? Yung Israel. Sila po yung pinili ng Diyos. Palad sila dahil sila pinili ng bayan ng Diyos. At doon po sa bayang pinili ng Diyos, may nangabuhay po ng mga lalaki at babae na nanghawakan ng tapat sa pananampalataya sa Diyos. Mula sa lumang tipan, sa panahon ni Cain at Abel, si Abel ang mananampalataya sa Panginoon na naghandog sa Panginoon na tinanggap ng Panginoon Diyos. Di ba? At nainggit si Cain. Anong ginawa? Pinatay si Abel. At dahil doon, marami pang sumunod na kung pag-aaralan natin, sabi nga dito, kung pag-aaralan natin lahat yan, itakapusin tayo ng oras. Tumutok lang tayo sa ating pag-aaralan ngayon. Ano po? Therefore, God messages today address the faith-rooted challenges and perfection. Yung pong mga challenge sa ating buhay. Yung mga pagsubok sa ating buhay. Pagsubok sa inyong pananampalataya. Sino po yung mga bisita rito, mga kapatid? Wala na po. Lahat po tayo mananampalataya. Amen? At alam natin dapat kung ano ibig sabihin ng pananampalataya. At kilala natin yung pinanampalataya natin. At kaya nga kayo narito pag-araw ng Friday. Dahil ang kasiyahan nyo narito sa Panginoon. Diba? Wala yung pananampalataya sa Diyos. Ang kasiyahan niya, hindi dito sa gawain ng Diyos. Amen? Pero kayo, dahil mananampalataya na kayo, ang kasiyahan nyo ay sa gawain ng Diyos. Ang magpuri sa Panginoon. Okay? Pero may challenge. Okay? Huwag po kayong maniniwala na pag yung naging Kristiyano kayo, ang lahat ay smooth na. Lahat ay ayos na. Kasi nasabi, si kuya, sabi nila si ate, yayaman. Kakaroon ng, yung lahat ng pangarap mo, magandang bahay, magandang kotse, lahat mapapasayo. Diba, lahat ng gusto mo, makakamtan mo. Dahil nandiyon ang Diyos sa'yo eh. Diba? Pag tayo nananalangin nung hindi pa tayo mananampalataya, laging ganun. Kahilingan. Anong tingin natin sa panalangin? Paghiling lang. Pero nang tayo maging mananampalataya, naunawaan natin ang panalangin is pagsamba sa Panginoon. Bakit pagsamba? Tinitiwala mo yung buhay mo sa Diyos na hindi mo nakikita. Diba? Na siyang makakagawa at makakilos sa buhay mo.
yung mga imposibleng bagay na hindi ko kaya, ay magagawa niya. Ngayon, kung hindi man ibigay sa akin, pananampalataya pa rin. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Kaya nga, si ate, kahit na sinusubok ng Diyos, sa kanyang pananampalataya, dumadanas ng problema, may pinagdadaanan, nakakaawit ng malakas. Di ba? Masiglang umaawit dahil doon sa Diyos na nakilala. Hindi tayo naapektuhan dito sa sanglibutan. Amen? Yan po. We learn to biblical truth why God commanded to be whole of faith. Yung pong bayani. Hindi na po natin isa-isa yung mga bayani ng pananampalataya. Alam na natin yun noon eh. Nag-aralan na natin na nakaraan. Nandiyan si Gideon, nandiyan si Samson, nandiyan si Abraham, father of faith. Diba? Si Noe, kahit na hindi niya nakikita pa yung ulan, palataya sa Diyos na gumawa siya ng pagkalaking-laking bangka sa babaw pa ng bundok. Diba? Kaya nga sabi sa kanya ng mga tao na ihibang na yung tao niyan. Diba? Sisiraan na gumawa siya ng malaking bangka doon sa ibabaw ng bundok. Pinanampalataya niya yung salita ng Diyos. Diba? Ganun din tayo minsan. Kapag kamalan tayo, nasisiraan na yan. Sa hallelujah, praise the Lord na yan. Diba? Hindi nila naunawaan yung pinanampalataya natin. Kaya lang, masakit. Minsan mananampalataya ka na, wala pa rin tayong panahon para sa Panginoon. Naaagaw tayo ng sanlibutan. Amen? Kaya mas magandang pag-aralan natin ito. Tingnan natin yung mga challenges and trial, danger, napagpisan nila yung promise of perfection. Andun pang promise of perfection, yung pangako ng Diyos na doon kasi nakatingin dapat yung mananampalataya. Kung magpo-focus ka doon sa pangako ng Panginoon, kasi yung isa lang ang katangian, yung katangian na maganda sa Panginoon, hindi siya sinungaling. Amen? Ang lahat ng sinasabi niya doon sa salita ng Diyos sa Biblia ay totoo at naganap at magaganap. Yun ang mapapanghawakan natin. Yung langit na bayan, pinangako niya, John 14:1 and verse 2, totoo po yun. Diba? Totoo po yun. Yung rapture, totoo rin po yun. Amen? Yung pagdating ng Panginoon, totoo rin po yun. Mangyayari yun. Yung langit, totoo rin po yun. Yung impyerno, mas totoo po yun. Diba? Kaya nga, ang Diyos, inaawitan sa langit eh. Diba? Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, nagkatawan tao. John chapter 1, diba? Ang salita ay nagkatawan tao at nanahan sa gitna natin. John chapter 1 verse 14. Sino yung salita? Kasama na ng Diyos mula pa ng una. Siya ay Diyos. Sa Genesis chapter 1. Diba? Siya po ay nagkatawang tao, nagpakababa, nag-anyong salarin, isang alipin. Dahil totoo may impyerno. Liligtas ka niya. Okay, pag-aralan natin yung mga nakaraang mga mananampalataya, naging matatag at matibay sa pananampalataya sa kabila ng kanilang kinaharap ng mga persecution, mga problema, mga pagtuligsa sa kanilang pananampalataya. Pero naging matibay at matatag yung kanilang pananampalataya, hindi natingnan. Okay? The writer of Hebrews explained, yun po yung verse natin ako. The writer of Hebrews explained an importance of these verses, although the list showcase numerous trials. The very purpose of these passages is to encourage Christians to hold fast. Para lang po tayo ma-encourage ng si ate, panghawakan mo pananampalataya mo. Kahit na magkaroon ka ng problema sa pamilya mo, matatag ka pa rin. Hindi ka natitinag kasi yung pananampalataya mo kay Kristo, hindi mo itinayo sa buhangin. Amen? Kasi nungalingan kung wala tayong haharaping bagyo sa buhay. Meron pong bagyong darating sa iyo. Ang kaibahan lang, may Kristo ka sa buhay mo. Natutulong sa iyo. Diba? Hold fast to their faith. The author begins to remind his reader to endure the present suffering in order to achieve promise. Yan lang po natin yung niya. Torture, number 1. Ginawa yan. Nangyari yan.
Torture. Ano yung ibig sabihin ng torture? Is a brutal action of practice of inflicting severe pain or suffering on someone is punishment in order to force them to do or say something. Physical. Binubunot yung kuko. Ito po yan. Beating, nahampas, electrical shocks, sexual abuse, pati na sa lalaki yan. Yung pang-rape, sexual humiliation, detention, pinukulong, denial of medical care. O kung pag-aaralan mo, yung mga nangyari nung unang, yung history ng mga unang mananampalataya, anong nangyari sa kanila? Binibilanggo, no? Nilalagay sa bihon, pinakakain sa mabangis na hayop. Niluluto, ginagawang panisan, ginagawa sa murno. Sino yun? Si Shadrach, Meshach, Abednego, di ba? Si Daniel yung sa leon. Pero, kapahamak ba sila? Yung nasubukan ng Diyos, na totoo palang may Diyos, sinamahan sila ng Diyos. At yung leon, tinikong yung bibig. Di ba? Lahat tinututyo, ginagawa ng mga taong ito, ng mga hindi mananampalataya, doon sa mga taong nananampalataya sa totoong Diyos. Kaya huwag kayong magtaka mga kapatid, na sa katotohanan kayo, bakit ginasabihan pa rin kayong masama? At sinasabi, born again ka pa naman, ganyan ang ugali mo. Magpatuloy ka sa pananampalataya at manindigan ka. Amen? Dahil ang tinitingnan niya sa'yo, yung pagkakamali mo, yung kabutihan mo, yung pagbabago ng buhay mo, yung ginawa ni Kristo ng pagbabago sa buhay mo, hindi na nakikita yun eh. Yung 2 Corinthians 5:17, na tayo na kay Kristo ay bagong nanimula at ang mga dating bagay na silipas na. Hindi na nakikita yun. Ang hinihintay nila yung magkamali ka. Amen? Nakakalungkot, pati sa loob ng church, nagiging katitusuran yan. Amen? Tayo-tayong lahat. Tayo-tayo hindi po. Nakakapasok yung kaaway. Bakit? Natitisod na kayo kapatid. Bakit ganito makatingin si kapatid? Kapatid mo yan. Hindi ka ba nagpapasalamat? Kristyano na yan. Maaaring may pinagdadaanan yan. So ano makikita mo dapat nagagawin mo bilang isang mananampalataya? Kahit na yung leader mo rito, huwag mong hintayin na magkamali. Dahil tao yan na nangangailangan din ng biyaya ng Diyos. Lahat tayo dito prone sa kasalanan at maaaring matukso tayo ng kaaway at madaya. So ano gagawin mo? Ipanalangin mo siya. Huwag mo siyang tisurin, huwag mo siyang sipain. Huwag mo siyang hilahin pababa. Kapatid mo na yan, nandito na yan eh. Doon makikita ang malasakitan. Sa Acts, makikita nila natin doon kung paano nakilala ang mga unang mananampalataya. Sa tunay na pagmamahalan. Yung walang halong pakyungwari. Hindi yung plastic ng ngiti. Di ba? Yung totoong ngiti. Yung may pagmamahal at malasakit sa kapatid. Di ba? Kilala ba natin yung mga kapatid natin? Kilala ba natin yung mga mahal sa buhay nila? Ipinapanalangin ba natin sila? O nagdidibosin ba tayo? Torture, ito yung naranasan ng mga unang mananampalataya nun. Mockery. Ano yung mockery? Pag-alipusta, panlilibak. Naranasan natin yun nung tayo maging Kristiyano. Sino sa inyo, ang mga Kristiyano, mga hindi Kristiyano nun, marami tayong barkada. Tayong mga lalaki, lalo na tayo, pag uwi natin ang Pilipinas, dahil galing tayo sa abroad, marami tayong barkada. Kasalubungin tayo dyan, anong pwede bang, di ba? Alam na nyo, tuma muna tayo. Pero nung maging Kristiyano ka na, nag-iba ka na. Kaibigan, sabing gano'n. May bayo na ka, sabing gano'n sa Kapampangan. Iba ka na ngayon. Bakit ganyan ka na? Hindi ka marunong makisama. Mga kapatid, hindi natin sila nilalayuan. Yung ginagawa nila, ang dapat nilalayuan natin, di ba? Dahil hinaakil pa rin natin sila sa Panginoon. Pero yung makikisama ka na sa kanila, makikisama ka sa kanila, yun po ang hindi pwede. 2 Corinthians 6:14, dapat makilala kung sino ka. Kristo ka. Di ba? Kung ikaw ay Kristiyano dito, wala kang bisyo dito sa Saudi Arabia, pagdating sa Pilipinas, pag uwi mo sa Pilipinas, yung masabing gano'n eh, magpapasingaw na ako. Ito na yung pagkakataon ko. Hindi ako makikita ng pastor, hindi ako makikita ng mga kapatiran ko. Gagawin mo na naman yung ginagawa mo. Anong kaibahan mo sa hindi mananampalataya? Di ba? Ano natin maalagaan yung ating testimony?
Diba? Nilalait tayo. Nilalait. Ito po si Isaac nakaranas niyan sa kanyang kapatid. Sino yung kapatid niya? Si Ismael. Yung ama ng mga dito, mga ano tawag dito, Islamic country. Yun. Sila po yung anak, siya po yung anak ni Egyptian yung si Hagar. Diba? Pero si Isaac, siya po yung naging ama ni Jacob. Sino si Jacob? Siya yung Israel. Diba? Yung ipinangako ng Diyos kay Abraham. Siya po yung anak ni Abraham. Dalawa po sila. Pero dahil matagal dumarating yung pangako ng Diyos, kasi pangako sa kanya, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Pero, baog ang kanyang asawa, si Sarah. Pero hindi sila nakapaghintay. Sabi ni Sarah, sipingan mo si Hagar na aking alipin. Para kahit sa kanya ay magkaroon ako ng anak. Yun na nga si Ismael. At pinagpala din naman si Ismael, di ba? Pinagpala din ng Panginoon, kaya pinagpala ng Saudi Arabia. Diba? Pero, naging malakid o maging katitusuran kay Isaac. Pinupot siya minamaliit siya. Kung babasahin natin yung Genesis, kasaysayan ng Genesis. So, letter C, change in imprisonment. Ito po yung nangyayari Ito po yung mga nangyari noon. Tinitingnan lang natin. Kung ano ba yung nangyari doon sa mga mananampalataya ng Panginoong Jesus? Ng Panginoong Diyos, sa lumang tipan at sa bagong tipan. In Acts chapter 5 verse 12 to 14, si Peter at si John ay nangangaral sa templo. Kamagandang, ang sabi doon, gandang pintuan ng templo. Nangangaral siya, pinagbawal siya ng Pariseo. Yung mga Pariseo po, ito mga holier than thou. Marami niyan. Mga righteous kuno. Kasi ang tingin nila doon sa mga Kristiyano noon, sila yung mga mali. Sila, ang tama, yung reliyon nila, yung Judaism. Kaya pinaninindigan nila doon. At isa po sa nanindigan din niya, sino? Si Saul. Di ba si Saul? Sino si Saul? Siya po ay isang tao noon na nanindigan dito sa reliyong ito, na humuhuli. Halimbawa dito, pupuntahin ni Saul yan. May dalang letter mula sa mga escriba para sa iyo, sa mga matataas na pare. Huhulin tayo lahat. Ikukulong. Parurusahan tayo doon, hagupitin tayo doon. At yung iba doon, pahihila sa kabayo. Ano yung ginagawa? Dalawang kamay, isang kamay dito. Kabila yan, kabayo, pahihila ka hanggang sa Mahati. Ano po ginagawa? Tinutorture nila. May pagkakataon pa ganito ang ginawa sa kanila. Si Nero, si Emperor Nero ng Roma. Nabuhay po siya noon. Nagkaroon lang siya ng party. Nagpa-party siya. Alam mo ang ginawang ilaw niya? Yung mga Kristiyano inilagay sa sulok, ginawang ilaw sa sulok, sa poste. Tinali doon. Tsaka sinindihan. Habang nagpa-party sila, nagsisigaw na nasusunog na buhay ng mga Kristiyano. Ganun po katindi at sama na nangyayari sa mga mananampalataya ng. Diba? Itong si John ay sa bagong tipan natin matatagpuan yan. Sila po yung mga alagad ng Panginoon Kristo. Sabi ng Panginoon, ng mga eskriban to, tigilan niyo yung pangangaral na yan, kundi ikulong po kayo. Pero sabi niya, we ought to obey God rather than men. Ang ganda ng pananampalataya nila, di ba? Tayo ba? Nasa isip ba natin yon? Mas susundin ko ang Diyos kaysa susundin ko yung tao. Di ba? Nauhan niyo po? Madalas, ang nangyayari kahit tayo Kristiyano, sinusunod natin yung tao O kahit na tayo mismo, nasusunod sa sarili natin. Pero ang tinanggap natin, Diyos, Panginoon. Pero nasaan yung Diyos at Panginoon sa buhay mo? Kung ikaw pa rin ang nakaupo sa puso mo. Kung ikaw pa rin ang nasusunod. At ang sinusunod mo yung tao. Ilan lang ang naninindigan sa mga gawain katulad dito. Puntahan mo yung bata. Puntahan mo mga pasyalan. Ang dami pa nila. Kaya mas tinding hamon sa inyo, sa ating lahat, kung tayo ay nananatiling na nakaupo, relax lang at satisfied na tayo ligtas. Nakuha niyo po ibig sabihin? Buhay ang naging kapalit
ng lahat ng paninindigan ng pananampalatayang ito ng mga unang Kristiyano sa atin. Nakikita natin ang dami pang hindi ligtas. Maging ang ating pamilya siguro mayroon pang hindi ligtas. Matutuwa ka bang makikita mo si nanay na susunog sa impyerno? Araw at gabi, hindi lang isang araw, hindi lang isang taon, habang buhay. Gawin niyo lang pangalawang kamatayan ng tao. Kaya kasi seryoso ang Diyos. Kaya isinigtas niya tayo sa kasalanan. Kung hindi niya tayo niligtas, doon tayo patutungo. Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung kamatayang pisikal na nabahong nararanasan ng lahat ng tao, at yung kamatayang spiritual, yung pagkahiwalay sa Diyos. Diba? Alexander, yun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi niya sa John 3:16, alam natin to. Ngayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Pag sinabi niya, kaisa-isang anak. Sino yun ang Panginoon sa Kristo? Upang maging pambayad lang dito sa walang kabulong na tao ito. Diba? Itong tao na to na ilang beses nang pinayos ng buhay tapos nagtatampo sa Diyos. Pag nakaranas ng problema, natitison. Diba? Itong tao na to na pinipili pa ang kasalanan, isa yung kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon Diyos, hindi tayo po pwedeng sumunod sa Panginoon tapos yung laman ay nandun pa rin. Magkaaway yun eh. Tayo ay nabubuhay na ngayon sa Espiritu. Tayo ay patay na sa kasalanan at ang kinabubuhay natin ngayon ay si Kristo. Parang may problema. Salamat. Hindi ko ako nagagalit. Ginigising ko lang kayo kasi critical na oras to. Ano? Pagka ako'y lalamya, eh matutulog po tayong lahat. Pero ang salita ng Diyos, hindi po tayo binibili, ha? Hindi po tayo katulad ng, alam mo yung yayi, yung pinapatulog. No, yung bata natin, hindi po. Diba, alam natin, ang salita ng Diyos ay katulad ng isang tabak na may dalawang talim na siyang bumabangon hanggang sa kasukasuan at utak natin buto. Masakit. Diba? Masakit. Pero sa kabutihan natin. Inihahanda tayo sa pagharap natin sa Panginoon. Amen? Yun ang kabutihan ng Diyos sa atin. Dahil isang araw, kaya nga ito yung pananampalataya natin eh. Isang araw, ikaw at ako, itong ginagawa natin, walang hindi kabuluhan to sa Panginoon. Tatanggap ka na reward at makikasama mo at makikita mo yung tagapagligtas. Hindi ba natin alam yun? Kung kailan. Hindi rin sinabi ng Panginoon Kristo, di ba? Walang nakakaalam, maging anak ng tao, sabi niya. Pero katulad ng isang magnanakaw, darating siya. Ang tanong, handa ka ba? Mamaya, kaya dumating ang Panginoon. Ngayon, handa ka ba? Maaari sabihin natin, handa tayo lahat. Masarap. Praise God, nandito tayo lahat sa gawain ng Panginoon. Pero paano yung mga kapatid natin na wala dito? Diba? Nasa trabaho naman sila. Ay, yung iba, wala naman sa trabaho. Nagdahilan lang. Paano? Ang Panginoon Kristo ba nagdahilan? Nang iligtas ako? Ang init niya, ayaw ko pasanin yung krus. Ang init niya, ako pa papasan, ipapaho na nga niyo ako dyan. Hindi siya nagreklamo. Tulad na isang maamong tupa na naging sunod-sunuran doon sa, alam niya, magiging kamatayan niya. Alam niyo kung bakit? Yung nasa puso niya, ako at ikaw. Gusto kanyang iligtas doon sa impyerno. Totoo nga impyerno. Panampalataya po natin yun. Hindi nagbibiro ang Biblia dyan. Totoo po yan. Araw at gabi. Kaya kung may mga mahal sa buhay, piliin natin na sumunod sa Panginoon Diyos, makinig sa Diyos, at huwag makinig sa tao. Amen? Letter D, stoning. Yung pinagbabato hanggang sa mamatay. Andiyan si Sicaraya. 2 Chronicles. Mababasa natin yan. Andiyan si Nabot. At sa bagong tipan, sino yun? Sa Acts chapter 7, si Stephen. Si Stephen. Wala namang ginagawa itong taong ito. Nangangaral ng kaputihan at salitahan ng Diyos. Gusto lang niyang maaka yung kababayan niyang Israel para doon sa tunay na Diyos. Anong ginawa sa kanya? Binagbabato siya hanggang sa mamatay. Pinagbintangan siya ng kuha ng umuling kasanungalingan. Pinagsabihan siya naninira ng gawain ng relihiyon ng Judaismo. Pinagsasabihan ng kasinungalingan ng taong to.
binato siya hanggang sa mamatay. Lumabang pa si Esteban, hindi. Katulad ng Panginoong Jesucristo, inilalarawan ang kamatayan ng Panginoong ni Esteban na naging maamo. Sabi niya, anong sinabi niya pa? Katulad din ng Panginoong Jesucristo, Ama, patawarin ko sila sa mga ginawa nilang ito. Tayo ba? Pag lumabas tayo, o bukas, nasampal ka, o pinagmumura ka, wala ka namang ginagawa. May kalalagyan siya, baka kung itik man yan o ano. Baka mga kaldereta ka. Hindi, biro lang po. Pare-pareho pa tayo, pantay-pantay tayo. Anong gagawin mo? Diba? Pag may sinasabi yung boss mo sa'yo, baka mas mataas pang boses mo ngayon sa boss mo. Oh, Pilipino ako! Marami akong alam. Diba? Eh yung blessing sa atin ng Panginoon, ganun na lang, diba? Kahit saan tayo ilagay, lalo na kayo, nakatapos kayo ng mga professional course. Blessing sa inyo ng Panginoon yan. Yung blessing sa inyo, magagamit nyo sa kalwalatian ng Diyos. Para makapag-aari ng araw sa Panginoon. Kumusta na yung mga kaibigan mo hindi pa Kristiyano? Mga kasama mo sa trabaho. Diba? Itong mga taong ito, bakit gano'n na lamang sila? Kasi gusto nilang iparating yung Ebanghelyo ng Panginoon, yung pananampalataya ay totoo, na may Diyos na buhay, na nagliligtas. Ganun ka seryoso. Minsan tayo, pagdating sa bahay, alam na natin to eh. Mga kapatid, alam na natin to. Mahal mo ang Diyos, babasahin mo yung love letter niya sa'yo. Ano yung love letter niya sa'yo? Si ate nung nililigawan ni Juan, uso pa siguro yung love letter doon. Diba? Gumagawa ng love letter, siguro laging binabasa ni ate. Kasi, andito eh, nasa puso niya. Binibigyan ng panahon. Ganun po. Kung mahal natin ang Diyos, ba't hindi natin binibigyan siya ng panahon? Sabi gano'n lang, may naalala kong kanta. Kung mayroon lamang, gano'n ba? Paano ba yan? Kung mayroon lamang sa buhay, hindi ko kabisado. Lahat sa iyo'y ibibigay. 1,000 buhay, lahat sa iyo ibibigay. 5 minuto lang, binibigay sa Panginoon. Pagising mo ng umaga, saan ka nagbubumahog? Malilink na ako eh. Ba't di mo ganyan si Jesus Christ yung sample ng pananalangin? Umigising siya ng maaga para makapanalangin. Diba? Ito yung regalo sa atin ng Panginoon. Na pwede mo kausapin siya ng tuwiran. Hindi na tayo dadaan kay Kuya. Kuya, ganito ang sabihin mo sa Diyos, hindi na po. Nung mahati ang tabing doon sa templo, pwede na tayong makapasok doon sa kabanal-banal ng dako. Nung mamatay ang Panginoon Jesucristo, di ba humahati mula taas hanggang baba ang makapal na tabing, yung kolina. Ibig sabihin lang, malaya na tayong makakalapit sa Panginoon. Ikaw na mismo, at tinuruan niya tayo kung paano manalangin. Pero kung masakit, hindi natin ginagawa. Ginagawa ko naman eh. Text lang. Ano yung text? Shortcut. Pag-isip sa umaga ako, Lord, thank you. Tapos na. Nagdi-devotion ba tayo? Hindi lang pastor na nagdi-devotion, hindi lang yung mga worship leader na nagdi-devotion. Hindi lang mga song leader. Lahat po tayo. Kasi lahat tayo lalago sa Panginoon. At hindi yung posible na gamitin kayo ng Panginoon. Dahil yung Espiritu na nanahan sa mga Kristiyano noon, sa mga lingkod ng Panginoon noon, ay parehong banal na Espiritu na nananahan sa inyo ngayon. Ang kinakailangan lang humakbang ka, kapatid. May plano sa iyo, Diyos, kaya niligtas kayo. Amen? May plano sa atin ng Panginoon. Yung banal na plano ng Diyos sa iyo. Hindi tayo mananatili lang dyan na tagapagmasid. Amen? Nahihiya ako. Huwag po mga kapatid, ang hiya ay pride. Dahil ang nakikita mo yung sarili mo. Diba? Eh, tingnan mo, hindi nga ako nakapagsuklay. Maharap ako sa inyo. Kaya nga ng Panginoon
yan, di ba? Tagal kong tinanggap kaya yan. Pero sa biyahe ng Panginoon, dahil kung ginagawa natin to, para sa Diyos to eh. Eh ate, hindi niya nakikita yung isip ko eh. Pero yung Diyos nakikita yung isip ko. Yung motibo ko, nalalaman niya yung motibo ng puso ko, kaya ako narito, alam niya. Kung nakikita niya na para sa Panginoon, gusto kang gamitin ng Diyos. Magpagamit ka mga kapatid. Di ba? Sino bang pipi sa atin? Sino bang bingi sa atin? Sino bang bulag sa atin? Naalala ko yung, sino yun? Nick Vujicic ba yun? Nakita na po ba niya sa YouTube? Si Nick Vujicic yung walang paa, walang kamay? Nangangaral siya ng salita ng Diyos. Binasya ng Panginoon, nakapag-asawa siya ng maganda. Nagkaroon siya ng sariling pamilya. Mahahamon kayo, ako kumpleto ko, hindi ako tatayo sa Panginoon, nahihiya lang ako. Hindi ako tatayo sa Panginoon. Niligtas ako ng Panginoon, binigyan niya ang buhay niya sa akin. Inayos niya. John 1:9, nilinis ako sa kasalanan ko, pinatawad ako sa kasalanan ko, tapos hindi ko ibibigay yung buhay ko para sa Panginoon. Kailan mo ba ibibigay yung buhay mo para sa Panginoon, kapatid? Yan. Picture yan, paglaki. Diba? Amen. Hindi po ang posible. Ang hinihintay lang ng Panginoon yung pagkakapang mo. Dahil nasa iyo na yung banal na Espiritu ng Diyos. Tinanggap mo siya. Yan. Hindi na po natin isa-isa na po. Si martyrdom, si martyrdom tuloy. Yung martyrdom, according to the ancient Jewish tradition, suggested the prophet Isaiah was martyred by King Manasseh of Judah. Okay. Yan po yung ginawa sa kanya. Ito po yung larawan niya. Yan. Yan po ang ginawa kay Isaiah. Sino si Isaiah? Siya yung major prophet. Siya yung humula ng pagdating ng Panginoon sa Kristo. Sa Isaiah chapter 9 verses, kung di ako nagkakamali, inihula na yung pagkapanganak ng isang bata. Siya yung tatawaging makapangyarihan Diyos. Sabi ganon, siya po yung ano tawag yun? Counselor, Prince of Peace. Nangyari po ba yun? Nangyari yun. Sa John chapter 1, nang pasimula siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa verse 14, basahin niyo mga kapatid. At ang salita ay nanahan sa gitna natin. Sino yun? Si Jesus Christ. Kaya huwag niyo sasabihin, huwag kayong maniniwala na hindi Diyos ang ating pinananampalatayanan. Diyos siya na nagkatawang tao, hindi lang naunawaan, hindi lang inuunawa. Yun lang yun. Kasi nga, mahirap maunawaan ng isang tao na walang banal na espiritu ang banal na salita ng Diyos. Sino makakaunawa dito? Sino magtuturo sa atin? Hindi ako, hindi yung Sunday school teacher, yung Friday teacher. Yung pong banal na espiritu, ginagamit lang itong mga taong ito para iparating yung salita ng Diyos. At kahit na mismo kayo, pwede kayo mag-aral. Siya magtuturo sa atin, yung banal na espiritu. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit iba yung interpretasyon nila. Pareho namang Biblia ang hawak. Pero tingnan yung born again. Ilan yung magkakaiba tayo sa Pilipinas ng reliyon. Pero pinag-iisa tayo. Iisang espiritu. Iisang pananampalataya. Iba-ibang pangalan. Kasi isa yung tinanggap natin. Isa yung nananahan sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Bakit nagkakaiba? Wala silang espiritu. Yun lang yun. Bakit? Anong ibig mo sabihin, brother? Unless na ikaw ay magsisi ng kasalanan mo at tanggapin mo ang Panginoon Kristo bilang Panginoon ng tagapagligtas, hindi mananahan ng banal na espiritu sa'yo. Bakit? Nandun yung karumihan eh. Nandun yung kasalanan eh. Tingnan yung mga kapatid, may mga tao na pwede naman nagcha-church. Paglabas ng church, ganun pa rin ang ugali, walang pagbabago. Anong ibig sabihin? Ang Biblia, hindi karunungan, hindi kaalaman. Ang tinuturo nito, pagbabago.
Yung luma mong pagkatao, yung kasalanan mo, dapat ipagsisihan natin sa harapan ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos sa iyo. Baguhin ka niya, linisin ka niya, para maging isang maayos ang iyong pagkatao pagharap mo sa Kanya. Dahil siya ang pakakasalan ng iglesia, tayo yon. Dating ng panahon. Hindi po pwede tayo makasal doon sa banal, tayo ay marumi. Amen? Amen. Amen. Praise God. Prophet Isaiah was cut, ganyan po, ginawa sa kanya. Or the gospel, ibig sabihin yung Ebanghelyo ng Panginoon. Ano nga ba yung gospel? Ano ba yung ibig sabihin ng gospel? Sa bagong tipan, ipinaliwanag ko ano ang gospel dyan. Yung mabuting balita, di ba? Yung mabuting balita, yung ating Panginoon Kristo ay nagkatawang tao, umatay sa krus ng Kalbaryo, pero hindi siya nananatiling patay sa 3 araw, muli siya ng buhay. Upang ikaw na nananampalataya sa Diyos, ay mabuhay din kasama niya. Amen? Same gospel, Apostle Peter was crucified. Yan. Alam na natin ito mga kapatid. Si Apostol Pedro, pinako niya siyang pabaliktad. At ang iba dyan, pinugutan ng ulo. Amen? Kung ano-anong ginawa sa kanyang pagpapahirap. Mayroon pang nabasa na nilagay sa isang gumukulong mantika, nilublog, pinihagis doon. Ginawa siyang, ano tawag doon sa baboy na parang malutong? Sinitsaron siya. O diba? Ganyan po katindi ang nangyari sa kanila. Today, there are many who makes themselves apostle, prophets, bishop, pastor. Ito po, but nobody want to die for the gospel today. Ang sabi po ng sumulat nito, but nobody want to die for the gospel today. Walang gustong mamatay. Pero mas maganda po, walang gustong mabuhay na nananampalataya sa Diyos, naninindigan sa Diyos. May mga Kristiyano, madali lang mamatay. Naunawa niyo po ba ako? Alam tayo pupunta sa langit, pero yung mabuhay ka na may pananampalataya sa Diyos, kaakibat ng problema eh. May mga pagsubok eh. Nakuha niyo po ba? Yung kamatayan, pag alis na dito sa lupa eh, yung punong-puno ng problema, pagdating natin doon, pagharap natin muli, eh, langit na bayan na, kasama natin yung Panginoon. Pero yung nandiyan ka pa, buhay ka pa, gustong may pagagawa ang Panginoon sa iyo, daranas ka ng maraming mga pagsubok, daranas ka ng mga tukso sa mga lalaki, yung asawa natin nandun sa Pilipinas, di ba? Mga tukso. Pag-usapan natin yung there are challenges and trials. Yan, temptation. Hindi po tayo ligtas niyan mga kapatid. Dahil tayo, nung tumanggap sa Panginoong Kristo, binago na tayo ng Panginoong Kristo, di ba? 1 John 1:9, na tayo, pinatawad sa ating kasalanan, tinininis na tayo sa ating kasalanan. Kaya nga tayo tawag sa ating mga Kristiyano ay banal. Mga kapatid, kayo po ay banal, santo, ng mga mananampalataya sa Panginoong Kristo. Pag sinabi kasing banal, santo, wala nang kasalanan. Dahil pinatawad na ng Panginoon, kinalimutan na ng Diyos yun. Ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi katulad ng isang tao. Ang tao, pagka humingi ka ng tawad, ay, pinatawad na kita. Subukan ko lang kamali ulit. Di ba? May kalalagyan ka sa akin. Nagtatanim tayo. Pero, nagtatanim siya ng sama ng loob. Temptation. Maraming uri ng kasalanan. Lust of the flesh, pita ng laman. No? Yung po yung tukso sa atin. Hindi lang po mga lalaki, pati babae. Eh, ang pogi niya. Kapatid, Kristiyano ba siya? Simchit eh. Kaya anong dati? Hindi, kapatid, Kristiyano ba siya? Mabait siya, pastor. Kristiyano ba siya? Huwag mo juwain. Sige po yun sa 6:14, hindi tayo pwedeng makisama ng kapilan sa mga hindi na nananampalataya. Anong may pakikisama mayroon si Kristo kay Bilial? Si Bilial po ay Diyos-Diyosan. Anong gawin mo? Para ko, ngayon, hindi mo makikita problema, kapatid. Hindi mo makikita yan eh. Maganda sa paningin mo. Pero pag kayo ay nagsama na, magkakaroon ka ng problema, born again ka, tapos siya nagiinom sa... Di ba? Nandun siya sa bisyo. Amen?
magkakaproblema kayo. So anong gawin mo? Akayin mo sa Panginoon, ipanalangin mo. Kahit na sa mga babae, kahit ng mga lalaki. Okay? Maganda, walang tuksong dumarating sa atin na hindi maganda sa paningin natin. Lasok na ay nga eh. Maganda sa paningin natin. Kahit yung kayamanan ng sanlibutan eh. Sino bang ayaw ng pera? Pero minsan pinagpapalit natin yung Panginoon Diyos sa pera, di ba? Yung masakit eh. Pero tayo mga mananampalataya, alam na natin yung lista natin dito eh. Dapat, priority natin ang Diyos. Isama natin sa mga pangarap natin ang Panginoon. Di ba? Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yung gusto natin minsan, yung huli lang. Hindi na yung seek ye first. Amen? Hanggang ilang oras po ba yung teaching dito? Hirap yun. Ayaw na nagpapaalam, baka kasi magkakasete na. Slain and sword, with sword. Ito pong mga ito, yung pong binanggit natin kanina, hindi na nangyayari ngayon. Ito po nangyayari ngayon, discomfort, word, wandering. Minsan doon sa ating mga katrabaho, nakakaranas tayo ng binubuli tayo, nagtatawanan tayo, mga praise the Lord daw tayo, parang nasisiraan na tayo. Ako po, sa kwarto, hindi lang po ako nag-iisa. May kasama po ako Pilipino. Ang kagandahan dito, Islam siya. Balik daw siya, balik. Balik, ano tawag nila? Balik Islam. Ilang beses na po kami nagkabundo. Binibidyohan pa niya ako noon nag-aaral ako sa DITS. Binibidyohan niya pala ako. Susumbong daw niya ako. Bawal na din dito. Wala nang sinasabi sa akin. Reklamo ko. Nung magtagpo kami sa opisina, alam mo nangyari? Alam niyo ang nature ko, pasigurero po ako. Marami po akong bisyo sa katawan dati. Yun po ang totoo yan. Ito po, palo po yan. Dahil sa katigasan ng ulo. Yung kung ginawa niya sa akin, hindi ko pa lalagpasin yun. Sa aking old nature. May makakatikim siya. Pero nangyari, nagkita kami, nangyayakap ko siya. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Yun yung banal na espiritu na sa akin. Alam mo, nakita mo po, naawa ko sa kanya. Mga kapatid, huwag kayong papa-apekto kung may nagmumutsak sa inyo, nanlilibak sa inyo. Panindigan kayo dahil hindi niya alam yung ginagawa niya. Dahil pagdating ng panahon, sila naman ang iiyak, magngangalit ang kanilang mga ngipin doon sa impyernong kinalalagyan nila. Pero kayo, manindigan kayo, huwag kayong magsasawag, ipanalangin sila. Baginan niyo ang salita ng Diyos. Di ba? Ganun po tayo mga Kristiyano. Ganun po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Pag sinampal ka sa kabila, iharap mo yung kabila, yun po ibig sabihin nun. Pag ginawa ka ng mabuti, ay ng masama, gawan mo ng mabuti. Painumin mo pa nga ng malamig na tubig. Bigyan mo ng malamig na tubig. Dahil isang parang bagang apoy na nilalagay mo sa dibdib niya yun. Itong taong ito, ginawa ko na ng masama, ginagawa pa ako ng mabuti. Huwag po natin gantihan din ng masama. Ano ka ba? Baka naman yan, mas matapang ka sa kanya, di ba? May old nature tayo mga kapatid. Bantayan natin yung old nature natin. Yung luma nating pagkatao. Alam ko yan. Pag tinawakan, lalo na sa mga lalaki, pag tinawakan yung ego mo, huwag mo makakanti-kanti yan. Pero hindi po yun ang tinuro sa atin yun. Kababaan ng loob. Diba? Yun lang yung matindi ng pagsubok sa atin. Wala ka na yung papatay ka, ikukulong ka. Yung paglabanan mo na yung pride mo. Diba? Matindi na rin yun eh. Dahil pinapatay mo yung sarili mo. Yung dating mo pagkatao, pinaglalabanan mo. Amen? Hindi pa ako lagi. Diba? Yung sanlibutan. Ano alok ng sanlibutan? Huwag po kayo Itong kapitbahay ko sa Pilipinas, ang laki ng bahay. Sabihin mo sa sarili mo. Eh alam ko naman, hindi nag-church to, hindi naman Kristiyano to eh. Makamura nga to, matindi eh. Mula umaga hanggang gabi, nagmumura to eh. Pero bakit
Siya pong pinagpapala, hindi po pagpapala ang ibig sabihin nun. Yung pagpapala, doon yung pagpapala, yun, hindi mo makikita dito sa mundong ginagawa. Iyon po yung alok ng kaaway. Pansinin yung alok ng kaaway kay Jesus Christ sa Matthew chapter 4. Ibibigay ko sa lahat ng kayamanan na sa liputan ito, sumamba ka lang sa akin. Kahit yung kapangyarihan, ibibigay ko sa iyo. Iba yung gustong-gusto natin. Mataas tayo, mayabang tayo. Kinikilala ko, may influensya ako, mayaman ako. Yun nagigintok sa atin. Galing sa kaaway. Pero kung alam mo na yun, blessing mo ngayon, dahil bigay ng Diyos, na ikaw nakakalaman eh. Ginagawa mo yung kababaan ng loob, naglilingkod ka sa Panginoon. Totoo yung pananampalataya mo. Pansinin po natin, take note mo mga kapatid, may pananampalatayang faith at may pananampalatayang genuine. Ito po yung sinatawag sa Santiago. Yung pananampalatayang walang gawa ay baog. Ano yung baog? Hindi nanganganak, hindi nagbubunga. May pananampalataya ka na sa Diyos. Ang Diyos, ang banal na Espiritu na sa iyo na. Pag bumahin mo naman, palaguin mo yun. Gagamitin ka ng Diyos. Humakbang ka lang. Hindi maliligtas yan eh. Sa tingin ko pala, sa hitsura pala yan, hindi ko sisiran yan. Baka mapahiya lang ako. Yun eh. Tatakot tayo mapahiya. Kanino galing yun? Di ba? Kanino galing yun? Right. Pag mamataas sa ating sarili, inaalis ng Panginoon yan. Binabasag ng Diyos yan. Hanggang sa makita mo na lang sa sarili mo na Diyos lang ang kailangan sa buhay. Napapanampalataya natin. Nananampalataya, nangahawakan ka ngayon, maganda trabaho mo, may savings ka sa bangko, okay yan. Kaya, pang stable ka. Di ba? Pero hindi gusto ng Diyos na doon may salig yung pananampalataya mo. Amen? Amen? Amen. Kundi sa Kanya. Sa Diyos lang. Kahit yan, iiwan mo yan kapatid. Maniwala kayo sa hindi, iiwan natin yan. Ang tanging dala-dala natin, nakaharap sa Diyos yung pananampalataya natin sa Kanya. Yung mga diploma nyo, yung mga medal nyo, iiwan yan. Hindi niya hahanapin ni Jesus Christ yan sa'yo. Ilang kaluluwa na nadala mo sa Panginoon. Amen? This verse says 35-38 yan. Para nang maging encouragement, ibig sabihin, hindi na po natin ikuha niya. Okay? Kasi lahat na yun, nandun na yun. Okay? Para maging madali lang. Kasi nandun naman lang yun sa sinabi ko. So number 2 na tayo. Number 2. Ito. Without Jesus completing His work in our life, we will fail miserably or you succeed at things that have no eternal value. Huwag na natin sayangin o baliwalain na nandito na. Nakakilala ka na sa Panginoon Yesu Kristo. Panindigan mo na yan. Okay? Maraming gagawin ng kaaway. Maniwala kayo sa hindi. Napandaraya ng kaaway. Para kayo hindi magamit ng Diyos sa kanyang bukasan. Pag sinabing bukasan, nakagawain ng Diyos. Diba? Maraming gagawin ng kaaway para dayain kayo. Itong ginagawa niya sa atin eh. Gadayain na lang tayo. Tutoksuhin na lang tayo. Para hindi tayo maging kagamit namin sa Panginoon. Yung magbunga ang ating pananampalataya. Amen? Kailangan yung pananampalataya natin nagbubunga. Bakit ba dumarating yung mga pagsubok na yan? Meron po akong kaibigan dito rin sa Saudi Arabia. Matayan po siya ng anak. Gagraduate na lang yung anak niya sa Pilipinas sa college, nursing. Pero hindi po magandang pagkamatay dahil pagkakali. Suicide.
Nagkaroon din siya ng mga problema. Financial. Saan nag-uusap kami? Sabi niya, Brad, sabi niya, pwede namang walang problema na eh. Kay Kristo na tayo eh. Pwede namang masaya lang, di ba? Kay Jesus Christ na tayo, bakit pa tayo dadanas ng mga ganito? Bakit kaya? Di ba? Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, huwag kayong matakot sapagkat darating sa inyo mga bagay na maguguluhan kayo, mga troubles sa buhay nyo, darating yan. Pero huwag kayong matakot dahil napagtagumpayan ko na sa ligtas. Yung nagsabi nung nandito na yan eh, sa atin ang buhay. Si Job, tapat na naglingkod sa Panginoon. Kilala niyo si Job? Po? Siya yung matinding halimbawa doon, di ba? Namatay ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang ari-arian, yung kayamanan niya, at tinubuan pa siya ng bukol mula ulo hanggang talampakan. At yung kaisa-isa niyang mahal sa buhay na natitira, na dapat sana magpalakas sa kanya, ito po yung mga babae. Di ba? Biro lang. Kinokondem pa siya. Sabi ng asawa niyang babae, sumpa mo na yung Diyos mo. Tingnan mo nangyari sa buhay mo. Kumbaga sa salitang, wala naman tayo, hindi naman tayo naniniwala. No? Minamalas ka na. Hindi po tayo naniniwala sa malas at swerte. Para ilarawan ko lang. Ganun po. Pero sa kapila ng lahat na ito, sabi doon, hindi nagkasala si Job. Ano sabi niya? Ba't akong ipinanganak sa mundong ito, ba't din akong babalik sa Diyos? Tinanggap niya lahat yun. Ito pang kagandahan ito. Hindi dumating sa buhay natin yung ganyang pagsubok. Kasi alam ng Diyos, ito magandahan na walang pagsubok na darating sa inyo na hindi nyo makakaya. Ang kakayahan ko sa pagsubok, maaaring hindi mo kakayanan. Ang kakayanan mo sa pagsubok, hindi ko makayanan. May iba't ibang tayong kapasidad. At alam ng Diyos yan. Susubukin ka sa ngayon sa iyong makakaya. At hindi doon sa pangit, yung maganda sa iyo. At kayo tawag nakakaalam kung iyon ay pagsubok o palo. Dalawang bagay po yan. Pag dumadanas ka ng mga ganyang bagay, either na palo yan, yung palo po tinatawag pagdidisiplina sa Diyos, ng Diyos. Bakit po pinapalo? Katulad ng isang anak, mahal niya eh. Halimbawa ako, nagpapatuloy ako sa kasalanan, mahal ko itong anak ko, papaluin ko para magising. Anak, una tatapikin ka, hindi ka pa rin nakinig. Tinulak ko na, sinubsog ko na. Hindi po ganun. Pinapalo tayo ng Panginoon. Parang tayo bumalik sa Kanya. Pangalawa, yung pagsubok talaga sa pananampalataya. Anong purpose nito? Para tayo manghina, para tayo pabagsakin, para tayo mawala sa pananampalataya. Hindi po. Para tayo lalong lumapit sa Diyos. Kaya sabi sa Santiago, gawin yung kasiyahan, masaya kayo pag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit? Lalo niyong makikilala yung Diyos na tinanggap ninyo. Nung tinanggap natin yung Panginoon Kristo, alam lang natin, di ba? Nalalaman natin Diyos ay pag-ibig, Diyos ay makapangyarihan. Paano mo nasabi? Nasubukan mo ba? Masusubok sa inyo. Halimbawa lang to, nagkaroon ng sakit sa mga mahal sa buhay. Sabi ng doktor, wala na tayong magagawa dyan. Pagpasa Diyos na natin. Pero pinanalangin mo. Pinanalangin ng mga kapatiran. Pinanalangin ng iglesia. Gumaling siya. Dumaan tayo sa matinding tawag dito. Ano tawag dito? Pandemic. Nandito tayo. Pero hindi lahat nandito. Meron pong mga pumanaw na. Diba? Blessing sa inyo, nandito pa rin tayo. Bakit kaya? May kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yung pinagtatsagaan tayo ng Panginoon, kahit na tayo nagtatampo, lagi tayo tumatalikod sa Panginoon, nakikita natin yung pagmamahal natin ng Diyos sa atin. Amen? Okay. Last, saan ba ako? Hanggang doon na pala yun. The Maramis of Perfection. Sabi dito, the message illustrates many cases that the heroes of faith died without seeing God's earthly fulfillment of His promises. Yung po, hindi nila nakita yung fulfillment, yung sabihin na talagang nakita nila na yung pangako ng Panginoon, pero nanatili silang matatag sa pananampalataya. Amen? Sabi niya, that this should not be made perfect apart from us.
those who faith him through Jesus Christ. The writer of Hebrews was emphasizing the great community of faith finds in his fulfillment in Jesus Christ. Nasabi na po natin na yun. Without Jesus completing his work in our lives, yun. However, with Jesus working in us, we are certain that the object of our faith remains forever, God Himself. The hope will not disappoint because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit. Yan sa Romans chapter 5, verse 5. Lastly, because of God's love for us. Naalala niyo yung 2 Peter chapter 3, verse 9. At naalala niyo ba yung pangako ng Panginoon na siya yung babalik? Hanggang ngayon, mula noon, hinihintay na nila yung mga mananampalataya. Yung pangako na yun. Kasi sa generation natin, hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik yung Panginoon. Bakit kaya? Ang sabi doon, hindi magpagpaliban ng Diyos ang pangako niya. Kundi ang gusto ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng tao ay magsipagsisi. Ibig niya sabihin, binibigyan niya tayo ng pagkakataon pa rin magsisi. Ang pagkakasabi pa doon, ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa atin. Pero parang binibigyan lang niya ng paliwanag na hindi pareho ang ating kwenta sa araw o taon ng paghihintay doon sa pangako ng Panginoon. Ang ibig sabihin lang noon, maaaring bumalik siya ng Panginoon, hindi natin alam sa ating buhay. Pero darating ang Panginoon. Yun ang pananampalataya. Yun po yung ating dakilang pananampalataya o pinangahawakang pag-asa sa Panginoon. Hindi po dito sa lupa mga kapatid, hindi po hindi po masamang mangarap. Hindi po masamang magplano sa pamilya. Lalo na nakita ko may mga baby pa, may maliliit na bata. Dapat talaga magplano kayo. Di ba? Magplano kayo para sa pamilya nyo. Magkakaroon tayo ng, sabi nga doon, ang walang vision o walang pangitain na tao ay walang sumasama. Walang patutunguhan eh. Pero, unahin natin ang Diyos. Lagi. Bigyan natin lagi ng panahon ang Panginoon Diyos sa ating buhay. Okay. Conclusion. Sa conclusion po, hindi ko na babasahin to. Meron na ako illustration. Pero narinig na rin siguro nyo, ulitin ko lang. Alam niyo sa circus? Alam niyo, panahon na, siyempre mga kaedad ko rito po, mga kabataan din. Sa circus, yung po, mayroon pong tumutulay sa alambre, di ba? Yung pong naglalakad sa alambre. Mayroon pong isang sirkero, bakit sa taas, siguro mga 15 talampakan, metro. Tapos ang layo ay 10 metro din, ang tatawirin niya, mula rito hanggang sa kabila. Una, gawak niya yung tubo, yung pambalanse niya eh. Sabi niya, naniniwala ba kayo na ako makakatawid mula rito sa kinaroroonan ko hanggang doon? Sabi ng mga tao, kasi pinalalakas nila, oo, naniniwala kami. Eh ginawa niya, lumakad siya. Lakad siya. Nakatawid siya sa madaling salita. Kasama pagkabila, may bisikleta. Sumakay siya sa bisikleta, hawak niya yung tubo. Diba? Hawak niya yung tubo, hindi niya hawak yung pana. Napakahirap nun. Naniniwala ba kayong makakatawid ako sakay kong bisikleta, hawak ko pa yung tubo? Makakatawid ako doon? Sa kabila? Kami ng tao, naniniwala kami sa'yo. Nakatawid na siya. Totoo. Nung nandun na siya, sabi niya, naniniwala ba kayo? Mag-aangkas ako sa likuran ko. Makakatawid ako. Mag-aangkas ako ng tao. Makakatawid ako. Naniniwala kami. Lahat sila sigawan. Sige, sino ang gustong umangkas sa akin? Tahimik sila lahat. Diba? Kaya minsan ang pananampalataya natin. Simpleng bagay lang, nasusubok tayo. Pinanalangin kong hindi ulan. Kasi gusto ko mag-visitation ako. Gusto ko magpunta ako dito, maghumayo ako. Pag umulan, di sa Pilipinas ha, kasi lagi umulan sa atin eh. Ang ginawa mo, nagdala ka pa rin ng payong. Pananampalataya ka ba sa panalangin mo sa Panginoon? Minsan nagugulat pa tayo.
ay sinagot ng Panginoon. Ay siyempre nanalangin ka eh. Yun ang pangako ng Diyos sa'yo, Matthew chapter 7. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan, humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Hanapin mo siya at siya yung masusumpungan. Nagugulat pa tayo. Yan yung Diyos natin. Practice natin yung ating pananampalataya mga kapatid. Practice natin ang ating pananampalataya. At itong mga lalaki at babae na nabuhay noon, na nananampalataya at nanindigan, ay magsilbing hango sa atin. Para tayo naman ay tumayunin sa pananampalataya sa Diyos. Manalangin po tayo. Pakitayo po tayo lahat. Panginoon, Diyos na yung makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo. Sa banal mong salita na naging hamon sa amin, no, pampalakas ng aming pananampalataya. Upang kami magpatuloy. Minsan, Panginoon, nakakapagod na eh, minsan. Problema, minsan, mapatong-patong, Panginoon Diyos. Parang ayaw na namin. Minsan, Panginoon, natatalo kami ng kaaway. Hinahanap pa rin namin yung pita ng laman. Bumabalik namin sa kasalanan. Panginoon, patawad po. Kung nakakalimutan namin na kayo ay makapangyarihan sa lahat. Nakakalimutan namin kayo pala ay Diyos. Nakakalimutan namin kami pala ay mananampalataya. Ito yung pananampalataya, Panginoon Diyos, na regalo mo sa amin. Dalangin namin, Panginoon Diyos, dalangin ko po na ang iglesyang ito ay patuloy mo pong pagpalain, Panginoon Diyos. Puspusin ang iyong banal na espiritu, ang bawat lalaki at babae na nangarito na nakakilala sa Panginoon, na nakakilala sa inyo, Panginoon Diyos, upang magamit mo sa inyong basahan na may katagumpayan, Panginoon, at mananatiling matatag at matibay sa pananampalataya sa inyo, na hindi kami matitinag na kahit anumang bagyo ang pagsubok sa buhay, bagkos kami pa ay patuloy na lalapit sa inyo. Ito po yung pananampalataya, Panginoon. Kaya mong patilain, Panginoon. Kaya mong pigilin ang bagyo sa aming buhay, kahit gaano kalaki. Kaya nagsabi, walang imposible sa inyo, Panginoon. Patawad po sa aming mga kahinaan. Pero salamat, Panginoon. Narinig namin ang mensahe mo ngayon. Salamat, Panginoon Diyos. Kayo patuloy na magpala, lalo tigit sa iyong lingkod na tinatayo rito, Panginoon, na ngayon ay nasa bakasyon. Si Kuya Bobby, si Ate Telma, Panginoon, mga kasamang nasa bakasyon, Panginoon. Kayo po mag-iingat sa kanila. At sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Sa tayong pangalan mo po, aming Panginoon Jesus. Gandang hapon po. Okay, Panginoon. Sana po. Sige po, pwede po natin ilihan si Kuya. Yes, Lord, Panginoon, Lord God. Once again, Panginoon, kami, O God, ay nagagalak, Panginoon. Sobrang joy, O God. Salamat, O God, sa araw na to. Kung binigay mo mensahero sa amin ni Kuya Romeo, O God. Thank you, O God, for his courage, for his boldness, Panginoon, na ihayag at ipagmalaki, O God, na ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang Diyos niya, personal, Panginoon. Lord, kayo po, Diyos, ang patuloy na maggabay, magprotekta po sa aming kapatid, O God. Saan man po siya naroon, O God. Bless the work of His hands, Panginoon. At mas ma-reach out pa po ang maraming kaluluwa, Panginoon. Hindi lamang sa loob ng Loremi, Panginoon. Ipagpuso, O God, yung mga kaluluwang nasa labas, O God. Lord, kayo rin po patuloy na mag-bless, mag-ingat sa kanyang pamilya, Panginoon. Saan man po sila naroon, O God. Lord, pagtibayin mo po, O God, yung pananampalataya po ng bawat isa, lalo ang aming kapatid na si Kuya Romeo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa buhay niya na patuloy yung ginagamit, Panginoon, to share and spread the gospel of God. Salamat po, Diyos, muli, Panginoon, yung blessings, Panginoon, ang desire of His heart, Panginoon, ay katapuin mo, Panginoon, sa pang-araw-araw, God, at ang pag-iingat mo patuloy sa Kanya. Muli, O God, kami, O Diyos, ay nagagalak, Panginoon, diriwang, Panginoon, sumasamba, Panginoon, sa isang Diyos. Yes, Thank you, Jesus. This all I pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen.